By Monday, dapat, no? Opening Yes. na ng mga schools. Kaya nga, alam natin nangyayari tuwing bago mag-school opening. Ito, direct, ang Brigada Eskwela na tinatawag. Kamustahin natin ang Brigada Eskwela. Ngayong kakatapos lang po ng bagyo, makakausap po natin ang diwata po ng Espanya na baha. Si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, tuyo na ba ang mga paa natin at nasan ka ngayon? Postpone din ba ang opening ng school days yan? Nako, Angela and Lord, muntik na tayo magkaroon ng buntot sa pag-swimming natin sa Espanya. Pero ito tayo ngayon, nakapaglibot tayo at dito tayo sa Valeriano E. Fogoso Memorial High School sa loob nga ng Manila Boys Town Complex. Bagaman geographically part ito ng Marikina, pero under ito ng Division of Manila. So ngayon, tuloy pa rin ang Brigada Eskwela dito sa school na ito. Yun nga lang ang naging observation kasi dito ng ilang mga teacher is hindi pa raw participative talaga yung sobrang dami mga parents at saka estudyante dahil hindi man dito binaha dahil daw sa dami ng mga puno at saka yung elevation ng lugar na ito, may mga tirahan pa rin na malapit doon sa Marikina River ang naapektuhan talaga ng tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. So hindi pa naging ganun ka-active talaga yung mga participant dito sa brigada, pero tuloy pa rin until tomorrow. Plus, inaabangan nga rin nila kung magkakaroon na rin ng pagbabago sa araw ng pasukan sa Maynila. Ang Marikina kasi nag-announce na August 5 na magiging pasukan nila. Pero since ito ay under ng Division of Manila, inaantabayanan pa nila kung same na rin ba ang magiging memo dahil bukod nga doon sa nakita natin na pagtutuloy ng Brigada Eskwela dito, ilan pa rin sa concern nila ay yung preparasyon sa pagdating na araw ng pasukan. Balik sa inyo. Buti, Merimon, hindi ginamit yung eskwelahan na yan sa isa sa mga evacuation centers. Actually, merong isa pang eskwelahan pero doon siya malapit sa may Pamarikina River. Yun yung pinaka-nagsilbi talagang evacuation center. Dito kasi loob ito ng Boys Town Complex, so medyo iba yung security measures din na ginagawa dito. Pero for disclaimer din, public school ito at kinikater din ito hindi lang yung mga ni-rescue na bata mula nga sa Maynila. Pero mga estudyante rin dito ay nanggagaling sa Marikina. Even outside Marikina, meron din mga nag-aaral dito. So yun yung pinaka-situation kasi dito sa paaralan na ito. So kumbaga all set na sila sa kanilang nakatakdang school opening. Mga ilang estudyante ba itong inaasa? Sorry, Angela. Oh, go ahead. Hindi pa rin yata nag-aantay. Tama, Nag-aantay no? pa Merimon, sila. awaiting pa rin ang eskwelahan na yan. Yes. Oo. Ina-expect pa rin nila July 29. Oo. Pero meron na rin dito parang internal memo na umaantabay sila na baka mausog din until August 5 yung pasukan nga nila. Dahil bukod pa nga dito na medyo okay naman sila, sound sila dito, ang iniisip nila is yung safety ng mga estudyante tsaka ng kapwa nga nila mga teachers na nandoon sa labas ng complex pero apektado nga dahil doon sa pagbuhos ng ulan tsaka yung baha na nanggaling din doon sa Marikina River. Oo, may mga nabalitaan din kasi tayo, Merimon, na ilang mga eskwelahanan nabasa sa tubig baha yung kanilang mga textbooks, mga notebooks and other learning materials na gagamitin sana for the school year. Diyan ba dyan sa kung nasaan na eskwelahan ka sa Manila, wala namang ganun mga napaulat? Actually, isang school pa nga pinuntahan din ni Mojo Evan kanina, yung sa Nangka High School. Doon talaga putikan na putikan yung, lalo-lalo na sa first level ng paaralan na yun. Dito kasi dahil elevated ito, hindi masyadong naging, bagay hindi nadawit yung mga paaralan. So even yung nasa first floor, nasa second na palapag kasi tayo hindi sila masyadong naapektuhan. Medyo tuyong-tuyo na nga rin sa ngayon at maaraw. Pero pagdating naman sa ibang mga paaralan doon sa Manila proper mismo, minamonitor din natin. Pero sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang Brigada Eskwela unless nga magkakaroon ng ibang memo kung mauusog pa ito. Pero dito nga sa paaralan na ito, tuloy din hanggang bukas ang Brigada Eskwela. 1,400 yung population ng paaralan na ito. Mas dumami nga raw sa ngayon yung mga enrollees kasi nga nakikita pa rin na tuloy-tuloy pa rin naman daw pagdating sa pagpasok sa paaralan. Concern pa rin na lang talaga nila dito kung ready na ba ngayong July 29. So if hindi, inaabangan nila kung pati sila dito na under nga sa Division of Manila ay August 5 din ang magiging pasukan. Okay, Merimon, baka may managtataka ang allocator natin nakasulat Manila. Okay, pero ang totoo, nasa Marikina ka, pwede bang pakipaliwanag lang paano siya nalagay sa ilalim ng jurisdiksyon ng syudad ng Maynila? Bale, ito kasing, itong Fogoso High School, tsaka elementary school nito, nasa loob kasi ito ng Boys Town Complex.
yung Boys Town Complex ay nasa Parang Marikina. So technically, geographically speaking, ito ay parte ng Marikina. So pagdating daw sa mga calamities, announcement tungkol dito, pagka may mga evacuation na kailangan i-consider, doon sila nakikinig sa Marikina LGU. Pero pagdating sa ibang mga memo na may kinalaman sa paaralan din mismo, ang nakikinig sila o inaantabayanan din nila lalo ay yung sa Manila LGU. So location-wise, nasa Marikina siya, pero under talaga siya ng Maynila. Ang galing, ano? Ilang beses na kaya nangyayari na nag-declare, halimbawa, yung syudad ng Maynila na walang pasok kasi, halimbawa, Tapos sa may kanila jeepney strike sa Espanya. Tapos, Tapos sila... di ba? Wala kami pasok. Pagka-araw ng Yes. pagka-araw ng Marikina, actually, sila rin daw ay may pasok pa rin. So kung sakaling merong holiday sa Maynila, doon sila magkakaroon ng walang pasok. Pero pagdating sa mga kalamidad nga raw, nung tinanong din natin, usual naman daw kasi yung announcement kung mawawala. Ay, nawala din Nawala si tuloy. Nawala din si Mary Bon. May price freeze. Agad-agad. Nag-freeze Ayun, yung Pati video. ba ang Ayan. Maynila ay mawawala? Ayun. Ako, medyo mahirap pa rin kasi ang signal sa ibang mga lugar Oo. dito dahil dun sa Bagyo eh. Alright, sige. Thank you, si Mary Mon Reyes. Next time ko na itatanong yung grills. Medyo na nababother ako dun sa grills. Bakit? Tingnan mo yung grill ng bintana. Sige, ikot mo nga, Mary. Diba? Ayan, Oo oh. nga, sobra naman yan. Pa-ex. Parang pang barbecue. Pwede. Pero malaki yung butas. may nanakaw na kaya dyan. Parang na-trauma yata. Oo, bakit ganyan? Pero sorry, in some cases, posibleng fire hazard yan. Oo, pwede. Pag Oo, kunyari, totoo. diba? Oo, correct ka dyan. Kasi it's not going to be an easy exit for the kids Correct. na nasa loob ng Pero tinitingnan silid-aralan. ko yung architecture, Mary Mon, parang lumang structure na siya, no? Nakikita ko yung mga bubong sa labas, parang American era pa, tama? Luma-luma pa. Very traditional pa. Pero may bagong building kasi doon sa kabilang side eh. So medyo nagiging halo-halo na rin dito pagdating sa architecture at engineering. Plus ito yung kanilang covered court. Nasa diba? ngayon, tuyong-tuyo talaga at meron na rin mga naglalaro. Oo. Ang dami pang puno. Diba? Okay pa dyan. Kaya, tapos mataas pa yung lugar nila. Parang masarap mag-wine dyan. Mary Mon, antayin mo kami dyan. Alright, Diyan na lang kami mag-afternoon din. Live mula po sa lugar sa Marikina, pero technically ang paaralan ay nasa jurisdiksyon ng siyudad ng Maynila. Si Mary Mon Reyes, Ating, ang diwata ng Espanya sa Sambal. Mojo. Ating Mojo. Thank you, Mary Mon.